ng mga foreign trips ng ating Pangulo, nakikita natin ngayon ang resulta na maganda. Katulad niyan, ito pong Samsung, Electromechanics ay nag-expand po. Ayan, 50.7 billion ang in-expand nila dito sa ating bansa at makakalikha po ng nasa 3,000 na trabaho. At ang Saudi Aramco naman po, 25% ng Uni Oil ay kanila pong inacquire. At alam niyo po, ito kaya po nangyayari yan, kaya po nagkakaroon ng ganyang pagpasok ng mga namumuhunan o nagtitiwalang muli sa ating gobyerno, dahil nga po sa masugid at magandang performance ni PBBM para po manghikayat ng mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Yan po ang kumbaga resulta ng kanyang pagpupunyagi na mabigyan po ang ating bansang Pilipinas ng maraming more jobs, di ba? More jobs, more opportunities at makuha po ang tiwala ng mga international investors. Ayan, di ba? Napakagandang balita nito na Ninita Umali. Actually ito yung sa sa ilang mga balita dito, hindi ko to nabalitaan sa sa mainstream media, hindi ko to nakita katulad na lang nitong last February, itong balita na ito, yung Aramco plans to enter Philippines retail market with agreement to acquire 25% stake in Uni Oil. Hindi natin to na balitaan. Okay, so eto i-play po natin itong patungkol sa Aramco. Aramco, ang global energy giant, formal nang magbabalik sa Pilipinas. Isang malaking kaganapan sa sektor ng enerhiya ng Pilipinas ang hatid ng balitang ito matapos ang halos 2 dekada ng pagkawala, formal nang bumalik sa bansa ang dambuhalang kumpanya ng langis ng Saudi Arabia, ang Aramco. Kinumpleto ng kumpanya na tinaguri ang pinakamalaking integrated energy and chemical powerhouse sa buong mundo ang pagkuha nito ng 25% strategic stake sa Uni Oil Petroleum Philippines. Hindi lang ito simpleng transaksyon, kundi isang malakas na hudyat sa buong mundo tungkol sa lumalaking potensyal at sigla ng merkado sa Pilipinas. Ang Aramco o Saudi Arabian Oil Company ay higit pa sa simpleng kumpanya ng langis. Ito ang pambansang kumpanya ng langis at gas ng Saudi Arabia at isang higante sa global stage sa napakalawak na produksyon ng krudo at napakalaking kita. Ang pagpili ng Aramco na bumalik sa Pilipinas para sa isang pangunahing pamumuhunan ay nagpapakita ng matinding kumpiyansa sa ekonomiya ng ating bansa. Ano nga ba ang nangyari dati at bakit nawala ang Aramco dito sa Pilipinas? May kasaysayan na ang Aramco sa ating bansa. Dati itong shareholder nagtataglay ng 40% na stake sa Petron Corporation, ang pinakamalaking oil refining at marketing firm sa Pilipinas. Ibinenta ng Aramco ang kanilang buong stake sa Petron noong 2008. Ang desisyong iyon ay bahagi ng strategic reconstructing nila noong panahong iyon. Sa loob ng 17 taon, nawala sila sa ating merkado. Ngunit ngayon, nagtatapos na iyon. Sino nga ba ang nagsakatuparan nito? Naging posible ang pagbabalik ng Aramco dahil sa estratehikong pakikipagtulungan nila sa Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated. Ang Uni Oil ay isang mabilis na lumalagong lokal na distributor at retailer. Ang pagkuha ng 25% equity stake ay kinumpleto matapos makuha ang pag-aproba ng Philippine Competition Commission o PCC. Ang deal na ito ay sumusuporta sa global downstream expansion strategy ng Aramco na naglalayong tiyakin ang reliable outlet para sa kanilang mga produkto sa mga high-growth market. Ano ang epekto o ang benepisyo nito sa mga Pilipino? Ang pagpasok muli ng Aramco ay inaasahang magdudulot ng malaking pagpapalakas sa industriya ng petrolyo at direktang benepisyo sa mga mamimili.
Magkakaroon ang Unioil ng direktang koneksyon sa malawak at world-class na supply, logistics at refining network ng Aramco. Nangangahulugan ito ng mas matatag, sigurado at maaasahang pinagkukunan ng gasolina upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan ng bansa. Ang pagpapalakas sa Unioil ng isang pandaigdigang higante ay magpapaigting sa kompetisyon laban sa mga kasalukuyang dominanteng kumpanya ng langis. Maaaring magresulta ito sa mas magandang serbisyo at mas abot kayang presyo sa mga gasolinahan. Asahan ang upgrade sa mga produkto. Plano ng Aramco na dalhin ang kanilang kilalang brand, ang kanilang retail products at ang matataas na kalidad ng Valvoline branded lubricant sa mga piling istasyon ng Unioil. Magbibigay ito ng mas maraming opsyon para sa mga motoristang Pilipino. Ang malaking pamumuhunan na ito ay nagpapakita ng tiwala ng mundo sa ating ekonomiya na posibleng mag-akit pa ng iba pang global oil players na mamumuhunan at lalo pang magpapasigla sa pag-unlad ng Pilipinas. Nakita nyo naman po kung gaano kaganda itong proyekto po na ito ng Aramco. Ito nga kanilang pagbabalik dito sa ating bansa sa pamamagitan po nitong Unioil. So dati binenta nila yung kanilang shares sa Petron dahil nga po siguro baka nung around 2007 medyo medyo wala silang tiwala o hindi sila nagtitiwala na sa kakayahan ng kung sino man ang namumuno noon. Pero ngayon po naisipan nila na bumalik dahil nga po maganda na ang tinutungo ng ating ekonomiya. Pagkatapos po ng pandemya at meron po tayong Pangulong Bongbong Marcos na ekonomista, isang magaling mag-strategy sa kung paano po makakakuha ng mga investor. Andyan ang mga international firm at nakikita naman nila yan. Ang pagiging decisive at strategic ni PBBM ay nakikita sa kung paano niya pinamumunuan ang ekonomiya ng bansa. Ito, katulad po niyan, yung tech giant naman ngayon. Itong tech giant ng Samsung. Technology firm Samsung Electromechanics Philippines Corporation, a subsidiary of South Korean conglomerate. Itong Samsung Electromechanics Company is investing an additional 50.7 billion in the Philippines through the expansion of its manufacturing operations in Laguna. Diba? Talagang Naininita Umali, aayawan po ng mga DDS ang balita na yan dahil nga po syempre para sa kanila hindi po maganda to. Sapaw ang kanilang ang kanilang amo, 'di ba? Pero ito po ay pagpapakita lamang na talagang ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po tumitigil sa pagtatrabaho para po sa ikabubuti ng ating bansa. Lokal na kumpanya po itong Maynilad naman. Palalagoy ng kanyang water distribution dito po sa ating bansa at maglalabas ang gobyerno ng 1.3 trillion para suportahan ang patuloy na pag-unlad ng iba't ibang industriya. Ayan po ang magandang balita. Ito ay senyales na hindi uurong si BBM para humikayat pa ng mas maraming investors para mas pagyamanin ng bansa at the same time makakamit ang mas maraming trabaho at mas maayos na serbisyo. Diba? Yan po ang magandang balita dito sa ating itong Maynilad at Samsung. Talaga pong ang ating pong pangulo, 'di ba? May convincing power siya para magnegosyo at magbalik ang mga malalaking kumpanya dito sa ating bansa para po makapagdagdag ng mas maraming trabaho, makapagbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino at syempre, kapag ikay pinapasok ng mga malalaking kumpanya, magsusunuran na yung iba. Syempre, magtataka sila, teka, yung Aramco, umalis sa Pilipinas yan
Bakit ngayon bumabalik? Maku-curious na ngayon yung ibang mga malalaking kumpanya. At ngayon, makikita nila na kapag sinearch nila kung gaano kagaling ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapalago ng ekonomiya, sigurado po na may isipan din ng ibang industrial giants na makapasok dito sa ating bansa. Kaya po ang pagiging decisive at strategic ni PBBM ay nakikita sa kung paano niya pinamumunuan ang ekonomiya ng bansa. Kaya po itong tech giant at ang Maynilad, yan po ay kanilang sinusuporta ng ating Pangulo. Ngayon, ito po ay isang quick win matapos ang mga meeting ni PBBM sa mga investors sa South Korea. Dahil kay PBBM, may 3,000 manggagawa ang magkakatrabaho at may bagong 50.7 billion na investment na papasok sa ekonomiya. In fact, sa first half pa lang ng 2025, $55 million na po ang investment ng mga South Korean companies, patuloy pa itong nadadagdagan. Diba? Yan po ang kagandahan po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung kanyang mga lakad sa iba't ibang bansa, meron pong resulta. Meron pong nagagawa at meron po talagang natatrabaho ang ating Pangulo. Hindi puro lakwatsa lang, hindi puro pagbabakasyon, pagsiswimming sa White Sand Beach sa oras ng kalamidad. Hindi po yan ginawa kailanman ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo, masipag at talagang nagtatrabaho. Maaaring nitong mga nakaraang panahon, medyo bumagal ng konti ang pagkilos po ng itong ekonomiya natin dahil nga po sa mga nangyari na pagkakabuking ng mga korupsyon na nagaganap dito sa ating gobyerno. Pero 'di ba? Lahat po 'yan ay magiging maayos dahil nga po sa pagpupursige ng ating Pangulo. At pinapakita naman ng ating Pangulo na deserving ang mga Pilipino na mabigyan pa po ng mas marami pang investment dito sa ating bansa. Ayan, hindi yan nakikita ng mga salot na DDS. Ang alam nila, pabagsakin ng gobyerno para hindi makulong ang mga buwaya. Suportado ng INC, KOJ, CJIL para pabagsakin ang gobyerno. Tama po na. Yata, etong darating nga daw po na rally. Atong November 16 rally, meron pong mga, kumbaga, gagamitin daw po ito ng ilang mga retired at mga, tawag dito? Mga retired at mga nagtatrabaho po na mga gustong pabagsakin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Etong mga ex-military na ito, better luck next time na lang dahil hindi naman kayo magtatagumpay. Ngayon po, ito pong nitong nakaraang mga bagyuhan, meron din ako nakita na Ninita Umali na isang meron po ako nakita na mga nagpo-post. Meron po kasing ibibigay na nasa nasa $1 million na tulong pinansyal ang Amerika. Noon daw po nga si Digong ang pangulo, ewan ko kung totoo to, $20 million daw po ang ibinigay. Ngayon, kasi nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, ito pong ating gobyerno noon, hindi naman alam ng mga Amerikano na kurakot si Digong. 'Di ba? Hindi naman alam ni ng mga Amerikano na maraming korupsyon na ginagawa si Digong. Ngayon, nitong sa Pangulong Bongbong Marcos na, siniwalat niya ang korupsyon at ito'y nangyari karamihan noong panahon ni Digong. Sino ba namang leader ng ibang bansa ang magbibigay ng malaking halaga kung nasira na ang tiwala sa nakaraang administrasyon? Kaya hindi po natin masisisi ang Amerika kung magbigay po sila ng ganoon lamang
na halaga, $1 million. Pero malaking halaga na yan, malaking tulong na yan sa ating gobyerno. Sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. 2 bagyo nagdaan. Kung tutusin, yung pong tulong na $20 million nung panahon ni Digong, hindi natin alam yun kung saan napunta yun. Hindi natin alam kung saan yan na dinala ni Digong. Dahil nung mga panahon naman na meron pong mga sakuna, nung panahon na si Digong pa ang presidente, napakabagal ng aksyon ng gobyerno, napakakonti ng pinamimigay sa mga nasasalanta ng bagyo. Diba humihingi pa nga ng sorry si Digong sa ating mga kababayan dahil sa napakabagal na pagkilos noong panahon na nananalasa ang mga bagyo na si Digong ang presidente. Binabanata ni Digong ang etong pamumuno ni Pinoy sa ni Marrojas dahil yun daw pong mga donasyon para sa mga biktima ng Yolanda nakatiwangwang lang sa mga warehouse. Pero alam natin na ito pong mga tulong na ito maaring hindi man nakarating sa ating mga kababayan, pero, di ba, meron po naman tayong nakita ng mga pagtulong. Oo nga't medyo hindi naman talaga magganong kaganda ang naging proyekto ni Pinoy para sa mga Yolanda victims. Pero etong si Digong, kung makapagsalita noong siya na ang presidente, akala mo napakagaling. Natuwa pa nga ang mga taga Yolanda, yung mga nabiktima ng Yolanda, dahil yung ipapagawa daw na pabahay ay magandang klase, meron pa nga yung gawa sa mga container van. Hanggang matapos po ang pamumuno ni Digong, walang nangyari at ang Pangulong Bongbong Marcos pa ang nagkasakatuparan ng mga proyekto po na naging para sa kabutihan pa ng mga na-Yolanda. Akala natin kapag si Digong ang presidente, magiging epektibo ang kanyang pamumuno o ang kanyang sinasabing pagtulong sa mga biktima ng Yolanda. Pero hindi. Pinaasa lang ni Digong ang mga na-Yolanda, mga biktima po ng Yolanda. Tapos yung $20 million, saan napunta? Yan ang malaking tanong. Diba? Saan napunta ang malaking halaga na itinulong ng Amerika? Kaya ngayon, ang Amerika nitong nagkaroon na po ng bagyo dito sa atin. Hindi na po nagbigay ng malaking tulong ang Amerika dahil nga po ibinuking ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang malubhang korupsyon sa pamumuno ni Digong. Ito pong